Hello air signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. May posibilidad na magkapalit kasi connected ka sa person mo. Kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Pasensya na nga pala kayo guys kung hindi ako agad nakakapag-upload ng video. Malapit na kasi mag-high school yung anak ko kaya pinaghahandaan ko. Offenses. Ibig sabihin nito guys, merong illegal na nagawa ang person mo. Meron siyang maling nagawa na kailangan niyang pagbayaran sa batas. Conflict. Pwedeng nangyayari pa lang sa present or tapos na. Nagkaroon ng separation or nagkahiwalay kayo ng person mo dahil sa hindi pagkakasundo. Cool off. Ang ilan naman ay space ang nangyayari sa inyo ng person mo. Pero parang mas nakakapag-relax ka kapag ganito yung merong distansya sa inyong dalawa. Malalaman nyo kasi pareho yung halaga ng relasyon at saka kung ano yung mamimiss mo sa person. Siya nga pala, bago ko makalimutan, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Alam ko pa rin ang mga paborito at ayaw mo. Maybe ang ilan sa inyo may pagkapareho kayo ng person mo sa mga hilig o kaya gusto. At saka pwede naman niyang kalimutan kung wala na kayo. Huwag mo ako i-give up. Yun pala yung gusto niya. Mukhang yung paghihiwalay or distansya sa relasyon ay nakakatulong pa sa inyo. Gamit naman ng mystical card, alamin natin kung ano pa yung ibig sabihin ng personalized card na ito, kung meron pang maidadagdag. At siya nga pala guys, mag-isip ka ng tanong na ang magiging sagot ay yes or no. Kasi mamaya, bibigyan natin ng kasagutan nito. Mamaya ko pa yun gagawin guys, hindi pa ngayon. Aalamin natin yung mystical card at saka tarot cards at angel number. Ang unang message ay the source, na yung connection mo kay God, sa angels mo or guide, ang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa sitwasyon na kinakaharap. Ibig sabihin, prayer yung isa sa magiging connection mo, bukod sa paniniwala. Self-love. Dahil na rin sa pagpapahalaga sa sarili mo, tama yung naibabahagi mong pagmamahal sa kapwa or loved ones. Kasi guys, kailangan talaga mas unahin natin yung sarili natin para nasa kondisyon lahat. Auric field, na ang ibig sabihin, ito na yung tamang timing para proteksyonan mo yung energy mo. Para ang magiging resulta sa bawat desisyon na gagawin mo ay positive. Kasi marami talagang negative energy sa paligid mo. Kaya kailangan mong protektahan yung sarili mo at pagtibayin yung paniniwala sa sarili at sa Diyos. Ngayon ang reading natin, aalamin natin kung ano ang revelasyon na dapat mong malaman.
Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Isipin nyo na guys yung itatanong mo mamaya na ang kasagutan ay yes or no. The Star, Page of Pentacles in reverse, Nine of Swords. Itong mga cards na ito ay advice sa iyo na patatagin mo yung spiritual na paniniwala mo. Ang advice ng mga cards ay tingnan mo din yung sarili mo at saka alamin kung ano yung kailangan na gawin at kailangan baguhin. Kasi ang ilan sa inyo, feeling mo hindi ka na makatakas sa sitwasyon na kinasasangkutan mo. Pero ang totoo, may mga cycle na inuulit ka lang kaya hindi nagkakaroon ng solusyon. At saka nakadalawang cards ka na huwag mong isipin na wala nang solusyon yung mga problems mo kasi meron. Ang ilan sa inyo sa career, maganda yung takbo ng career mo. Ito yung magbibigay sa iyo ng stable na trabaho o kaya income. Kaya lang, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka masaya sa nangyayari sa career mo. Sa dami ng responsibilidad o kaya dapat gawin. Ang ilan sa inyo ay sobrang pressure sa trabaho o kaya sa negosyo. Kulang ka na sa pahinga. Huwag kang mag-overthink sa sitwasyon mo sa career or trabaho. At saka dalawang cards na yung nagsasabi na hindi naman ganun ka-negative ang sitwasyon mo or problem sa career or trabaho. Sa mga single, ang ilan sa inyo, hindi ka nagseseryoso sa love. Kasi ang ilan sa inyo, mas focus ka sa pag-unlad mo or time para sa sarili. Pero ang ilang single, hindi ka ready kasi naaalala mo pa rin ang nakaraan. Ito yung additional card na 7 of Cups. Itong pinapakita ng card na ito ay binibigyan ka na ng hint or idea na para mabago yung sitwasyon mo, lalo na kung ikinakalungkot mo ito. Marami kang choices na patungkol sa love, sa trabaho, sa negosyo, o kaya sa health. Ngayon naman guys, gamit ang rune, alamin natin kung ano pa yung pwedeng i-advise sa iyo. Itong Wunjo na rune, ang ibig sabihin, positive ito para sa physical na kaanyuan, at saka sa kapayapaan. Lalo na't ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na nahirap kang makatulog. Pangatlong word na ito para sa panlilinlang or betrayal. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship. Yung ilan sa inyo okay ang relasyon, pero ang iba nagkakaroon ng problema dahil na rin sa merong third person sa relasyon. At ang advice ng mga cards, kung nililinlang mo yung person mo, itigil mo ito para hindi mo pagsisihan sa huli. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, naglilihim sa iyo yung person mo. Mapang-abuso din siya at saka bully. Ang ilan naman sa inyo ay meron kang health problem, kaya pati yung relasyon nyo ng person mo ay naaapektuhan.
At saka ito talaga yung stages na nagkakaroon ng challenges sa relasyon ang ilan sa inyo. Knight of Cups, Eight of Pentacles in reverse, at the High Priestess. Sa mga cards na ito, merong proposal. Pwedeng patungkol sa karir mo, o kaya sa negosyo, or sa love life. Hindi mo to i-entertain or hindi ka magiging interesado. Magiging misteryoso ka sa ibang tao kasi pinapakawalan mo yung magandang oportunidad. Pero ang totoo, meron ka naman talagang ibang plano or prioridad. At saka ang ilan sa inyo, mas pinapairal mo na yung talas ng kutob mo kaysa sa mga nakikita mo. At saka maging responsable sa financial. Bilhin mo yung mga importante. At saka mag-ingat din na hindi mo masabi kung ano yung kita na meron ka o kaya kung ano yung mga pinagbibili mo. Sa social media account mo, hindi ka naman nangiinggit, pero malaking chance iyon para sa mga scammer na mas makilala ka. Yung pagpo-post ba sa social media account mo. Kaya mag-ingat lalo na sa mga magsisend ng message na hindi mo namang kilala. Sa mga single, may potential person na malakas talaga yung tama niya sa iyo. Napaka-open ng person na ito na ipakita na gusto ka niya. Pero ikaw, hindi ka nagpapakita ng affection sa public or maraming tao. Lalo na kung kinikilala mo pa lang yung person. Lalo na kung nagiging mailap ka sa kanya, mas lalo siyang nagiging interesado. Sa career, sa negosyo, or sa love life, meron kang dalawang pagpipilian. Pinag-iisipan mo tong mabuti kung igagrab mo ba yung bagong oportunidad. Hindi ka pa man nakakapag-desisyon ay naiisip mo na agad kung ano yung magiging future. Meron kang takot sa decisions or kung sino or alin ang pipiliin. Itong dagas ang nagbibigay sa iyo ng advice na para malaman mo kung ano yung kapalaran mo, ay suriin mo, kilalanin, or kung person man ito, i-date mo. Para magkakaroon ng linaw sa iyo lahat at magkaroon ka ng tamang desisyon. At saka ang ilan sa inyo, estudyante ka. Hindi ka masyadong nag-aaral. Pero alam mo ba na kapag ka nag-focus ka sa pag-aaral mo, meron kang magandang kapalaran? Patungkol kasi sa pagsusumikap at tagumpay ang dagas. Ang ilan na nasa relationship, yung person na pinapangarap mo ang nakarelasyon mo. Kaya lang yung napili mong person, akala mo sa umpisa ay magiging okay kayo. Kaya lang hindi siya nag-e-effort sa relasyon. Kung nagpapakatotoo yung person mo sa feelings niya or behavior, magpakatotoo ka din. Queen of Swords, Nine of Cups, at Eight of Cups. Marami kang iniisip patungkol sa karir mo or negosyo. Ang ilan naman yung personal mong buhay. Subukan mo naman na palayain ang isip mo or sarili sa sitwasyon para malalaman mo kung ano yung dapat na magstay ka or i-let go. Para sa kalusugan, ang advice ng mga cards na ito ay kailangan ng moderation kahit na maganda yung kondisyon ng pangangatawan mo para ma-maintain mo ito at humaba yung buhay mo. At saka nakakatulong din sa kalusugan mo yung pag-let go sa mga toxic na sitwasyon or relationship.
Sa mga single, gusto mo sana na kapag nakipagrelasyon ka ay yung mauunawaan ka mentally at saka emotionally. Kasi ang ilan sa inyo na single na papansin mo na yung nakakarelasyon mo ay may pagka-immature. Gusto mo na kapareho mo na mature magdala ng relasyon. Kapag nararamdaman mo or nakikita na hindi kayo match, ikaw mismo yung nag-aabandon na sa relasyon or hindi na ito itinutuloy. Itong additional card na 8 of Swords ay minamanifest mo na this time gusto mong maging perfect ang lahat ng gagawin mo hakbang. Kung patungkol man ito sa career, sa business mo, sa personal mong buhay or love life. Ito yung unang step para sa magandang patutunguhan ng desisyon mo. Sa mga nasa relationship, meron na kayong bagong sisimula ng person mo. Pwedeng engagement or pregnancy. Itong Ingus naman, ang ibig sabihin ay prosperity, abundance at saka progress. At saka ang ilan sa inyo pinapakita ng rune na ito na gusto mo ng fresh start. Pwedeng sa relasyon or sa career. At saka ang ilan sa inyo nakatatlong words ka na para sa pag-iwas sa negative energy na dala ng iba. Ang ilan sa inyo sa relasyon nakaapat na cards ka na ready ka nang i-let go yung relasyon na nahihirapan kang ipagpatuloy. At saka ang ilan sa inyo nag-let go ka sa sitwasyon na kahit mahal mo pa yung person mo, wala kang naging choice. Hindi yan negative. Positive pa nga yan para sa kalusugan mo at para sa magandang kapalaran mo sa future. Affirm, you deserve a wild love from a gentle soul. Nine. You're experiencing a cycle of completion. Ibig sabihin matatapos mo na yung mga negative cycle na nangyayari sa buhay mo. Dahil na rin yan sa mga magandang decisions mo para sa sarili. Ngayon guys, mag-isip ka na kung ano yung katanungan mo na masasagot ng yes or no. Pumili ka lang ng isa dito at saka kapag nakapili ka na ipapaliwanag kung bakit yes or no yung sagot. May posibilidad na yung tatlong cards ang magiging sagot sa katanungan mo or isa doon. Pero kapag hindi ka naka-resonate, ibig sabihin, hindi talaga para sa'yo kundi para sa mas nangangailangan ng reading na ito. Kung itong unang card ang pinili mo, ang sagot ay yes. Kung bakit yes, kukuha ko ng tatlong cards. Maybe, yung tatlong cards ang magiging sagot or isa dito. There's something better. Ibig sabihin, meron pang mas maganda na darating bukod sa katanungan mo. Kasi ito pala yung perfect timing para sa buhay mo. Kaya dumarating yung blessings. Helpful people. Ibig sabihin kaya yes kasi ito yung magiging kasagutan. May taong tutulong sa iyo para makamit yung mga pinapangarap mo or gusto. Kung ito yung pinili mo, ang sagot I know. Kung bakit, kasi kailangan mong maghintay. Kasi hindi pa ito yung tamang panahon para makamit mo yung mga pinapangarap mo. May kailangan ka pang
pagdaanan. Pero hindi naman ibig sabihin hindi mo na makakamit. Pinaghihintay ka nga eh. Take action. Ito yung paraan para mapalapit ka sa ninanais mo sa buhay. Reconsider na ang ibig sabihin kailangan mo munang i-review or suriin yung mga bagay na gusto mong magkaroon ng katuparan para maaayon sa tamang direksyon ng buhay mo. Kailangan ng tiyaga at patience.